paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang malaking asong itim na nakapangingilamo ang anyo ay nakapagsalita at nagsabog ng lagim sa isang barangay. Ilang kalalakihan ang malubhang nasugatan sa pananakmal ng mabangis na hayop. Kaya ito'y pinaputukan ng mga pulis. Narito ang ikalawang bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Malinong Aso. Sa isa na naman, gabi ng lagi. Hindi tinabla ng balang asong itim. Lalong nanlilisik at tumbabag ang kanyang mga mata at aatakihin niya ako. Oops! Kung hindi ako mabilis na nakailag, nasakmal na ako ng mahahaba't matutulis niyang mga pangil. Ingat ka, Reyes! Kukuha ko ng granada sa mobil. Masasabugin kong malignong aso. Bah, biglang tumakbo pala yung asong itim. Tatakas ang asong maligno! Lolo,
Hindi po ka panipaniwala. Pero yan ang totoo, Milo. Totoo po bang may malignong aso dito sa ating barangay? Oo, kaya nga ginising kita eh. Nakapangingilabot ang anyo niyang pagkaitim-itim at nagbabaga ng lilisik niyang mga mata. Abay, ilang kabarangay na natin na sinakmal na niya. Mabuti po, hindi po kayo na-disgrasya. Yun nga, pinagpapasalamat ko. Bakit po kasi malalim na ang gabi? Lumabas pa po kayo ng bahay. Kasi nga, hindi pa umuwi ang ate Pura mo. Lo, bakit niyo po problemahin si Ate Pura? Sakitin siya. Kaya niya pong pangalagaan ang sarili niya. Natakot lang ako sa malignong aso kaya ako umuwi, Milo. Pero hanggat hindi umuwi ang panganay na kapatid mo, hindi mapapanatag ang kalooban ko. Uuwi din po si Ate Pura. Paano kung siyang mabiktima ng malignong aso? Muntik na akong nabiktima kagabi ng malignong aso, Rhea. Sabi nga po ni Marnie, no. Kaya po nagpunta kami dito sa presinto, Sarento. Nakita ko po kagabi kung paano kayo sinalaki ng malignong aso. Kala nga ako ni Mar, nasugatan kayo. Mabuti po. Nailagan niyo yung pangil niya. Kung nasakmal ako ng malaking aso, baka pinaglalamayan na ako ngayon. At mabuti na lang ho, natakot sa inyo yung malignong aso at tumakas. Yun ang problema, Rhea. Nakatakas ng buhay ang may sa demonyong hayop. Anumang oras maaaring muling lumitaw at magsabog ng lagim ang malignong aso. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Totoo pala yung nabalitaan namin, Kuya Lino. Nasakmal ka ng aso. Hindi lang ako, Nita. Buong tropa namin ang inatake kagabi ng malignong aso. Nasa ospital pa nga raw yung ibang kabarkada mo eh. Kasi nga, malubha ang sugat nila. O pwede mo lang ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay sa gabi. Bakit hindi na ako lalabas? Para hindi ka na mabiktima uli nung malaking asong itim na nananakmal ng tao. Nita, matagal na tayong magkapit-bahay. Alam mong wala akong kinatatakutan. Hindi ako natatakot sa malignong aso. Ha? Kaya hinahasa ko ang itak ko. Ano? Lalabanan mo yung asong maligno? Pagbabayaran niya ang muntik niya ng pagpatay sa akin. Ang tapang mo naman, Kuya Lino. Hindi naman. Pero kapag nagkrusan landas namin, nang may sa demonyong asong yun, kakatayin ko siya. Nita, Uy, Milo! nakita mo ba si Ate Pura? Hindi. Bakit? Kasi magdamag na hindi siya nakauwi sa amin. Baka nagpalipas lang ng sama ng loob ang kapatid mo. Sama ng loob? Oy, di ba? Alam nating nabasted siya kay Rhea. Matagal na yun eh. Pero hanggang ngayon, dinadamdam pa rin ng ate mong tibo ang pagkabigo niya sa pag-ibig. Hindi naman siguro. Ano hindi? Madalas kong makita yung ate mo sa tabing dagat na nalulungkot at nagsasalitang mag-isa. Ha? Parang bata pa siyang nag-uwi at nag-alaga ng kabibe. Nita, baka naman pwedeng matulungan mo ako maghanap sa ate ko. Alalang-alala na kasi sa kanya ang lolo namin eh. Alam mo naman kaming tatlo na lang ang magkakasama sa bahay mula nung maulila kami ng Ate Pura ko sa mga magulang namin. Kaibigan kita. Kaya sa lahat ng oras handa akong tulungan ka, Milo. Salamat ha. May alam ako. Malamang, makakatulong yun para malaman mo agad kung nasa ng Ate Pura mo. Sino? Si Ate Ima. Ang kabarangay nating faith healer?
Ima, balitang marami ka nang natulungan kaya lumapit kami ng apo ko sa'yo. Nahuhulaan mo raw ang isang tao kahit sa pangalan lamang. At nalalaman mo raw kung nasaan ang taong nawawala at kung buhay pa siya o patay na. Huwag kayong mabahala na maglolo. Matapos kong balasahin ang baraha ko at hulaan ang kapamilya ninyong si Pura sa kanyang pangalan, maliwanag ang nababasa ko sa inilatag kong mga baraha. Buhay pa bang panganay na apo ko? Buhay po siya. Salamat naman kung ganun. Pero, Bakit napailing ka, Ima? huwag sana kayong matatakot. May masamang nangyari ba sa apo kong may pusong lalaki? Si Pura po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang masamang espiritu. Ha? Masamang espiritu? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Milo, bakit inilabas mo sa aquarium ang kabibi na inaalaga ng ate Pura mo? Lo, kasi po, habang tinititigan ko po ito, kinikilabutan po ako kaya itatapon ko. Bakit mo itatapon? Ipinagbili sa atin ng ate mo na wag natin pakikilaman ng kabibi na yan. Kasi buhay daw yan. Sasabihin ko na lang po kay Ate Pura na namatay po yung alaga niyang kabibi kaya itinapon ko. Wag. Masamang magalit ang ate mo. Kaya sundin na natin ang bilin niya. Kayo po ang bahala. Ibalik mo sa aquarium ang kabibi. Opo, Lolo. At samahan mo kung maghanap sa ate mo. Saan po natin siya hanapin? Tiniyak 5 na nasa paligid lamang ang kapatid mo. Lo, kung totoo po ang sabi ng faith healer na narito lang sa barangay natin si Ate Pura, bakit hindi po siya umuwi? Uuwi ka na, Mar? Di pa, Rhea. Pagkagaling ko dito sa inyo, tutuloy ako sa barangay. Dahil naka-duty ako ngayon eh. O ano, tutuloy mo ba yung balak mo? Oo. Magro-ronda kami ng mga kasama kong tanod sa mga lugar na maaaring litawan uli ng malignong aso. Mahirap yung gagawin nyo, ha? Alam ko. Kung yung mga pulis walang nagawa sa malignong aso, kayo pa kayang mga tanod? Sa dami naming mga tanod, maaaring matakot sa amin at lumayo sa barangay natin ang hayop na yon. Kaya lalakad na ako. Mag-iingat ka. Okay. Magpahinga ka na, ha? Hanggang ngayon, malaking palaisipan pa rin sa akin ang nangyari kagabing nakaharap kong malignong aso na nagsasalita. Parang kilala niya ako. Tinawag niya ang pangalan ko. At maliwanag ang sabi niya na ako ang uunahin niyang patayin. Ha? Ang malaking asong itim. Nagbabaga at naglilisik ang mga mata niya sa pagkakatitig sa akin. Ha? Pasugod siya sa akin. Sasakmalin ako ng maliglang aso. Hindi! Ah! Mapatay kaya ang barangay tanod na si Mar ng malignong aso. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang
maligno aso sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika, Boboy Salonga. Supervisyong Technical, Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.